Ay, kahapon po ay naganap po ang Love Fellowship / Friendship Day ng ating mga JCF. Ayan. So, meron po kaming 4 na bisita kahapon. 4 ba? 3 pala, 3. 3. Ay, hindi, 4 pala, 4 nga, 4. Nalito. 4 po, may bisita po kaming 4 kahapon. Sa amin pong Love Fellowship. At kahapon din po, naganap ang Thanksgiving ng ating pong mga kabataan para sa, nung natapos po ang Youth Month. Thank you very much po sa inyo, young people. At kagabi din po, natapos naman din ang Pajama Fellowship. Meron pa pong Okay. Alam ko po, pinanood nyo, Miracles from Heaven. Yung nalaglag po sa loob ng puno. Yung batang nahulog sa loob ng puno. Yan. So, palakpakan po natin ang Panginoon. May natulog po ba dito? Wala. Hindi po. Baka po matakot kayo pag natulog kayo dyan. Joke lang. Okay. Napuyat po ba mga Dorcas? Puyat? Slide. Okay, so yun po yung ating mga fellowship. Ginawa po natin kahapon. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so ayun na po, ni-reveal na po namin ang team po ng 16 Liliw Youth Camp, Sandigan. Yan. So lahat po kami Tagalog. Tagalog po kami lahat ngayon. Kaya, ayan po, ganyan po yung itsura ng aming logo. Ayan, Sandigan. Nakita nyo, 16 kasi pang 16 na yan. Kaya po Sandigan. So, we are so excited po to share this to you kasi very timely po ito dahil kami po habang nagmi-meeting din kami mga staffs and pastors ay talagang gusto po namin i-address yung spiritual growth ng young people natin. At sana po ay kung meron man po kayong mga kakilala na pwede pong sumama po dito, ay very much welcome po namin sila tatanggapin dito sa youth camp. At dahil gusto po namin din na lahat po ng young people natin sa church ay ma-involve sa transformation at sa spiritual growth ng bawat isa. Kaya sana po, suportahan po ninyo, sama niyo po sa prayers ang tagumpay po nito ng gawain. At in line with this po ay, siyempre, bilang pagsuporta po ninyo ay magkakaroon po ulit ng fundraising ang ating mga young people, mga CYF po natin, mga kabataan po natin. So, antabay lang po tayo sa kung paano po natin gagawin po yun. Wala na tusok-tulong, di ba? Wala na. Hindi na po kayo bibili ng mahal na fishbowl, hindi na kayo bibili nun. Okay. But, it's a different thing na gagawin po natin para lahat po tayo, even to the smallest amount na pwede nyong i-share, ay makatulong po tayong lahat para sa Panginoon at para sa pagdalo ng ating mga kabataan. Alam niyo naman po ang ating ministry palagi, kapag ka summer camp o youth camp, gusto natin lahat ng kabataan makakasama ng libre. No, yun ang goal natin. At gusto natin wala silang iintindihan na kaya kami hindi sasama kasi
wala kaming pambayad. So, tayo po as a church, as family, ay pagtutulong-tulungan po natin yan. Para yung mga kabataan po natin na future ng church ay sa pamagitan po nitong gawain pong ito ay patuloy silang makadalo at makapaglingkod sa ating pong Panginoon. Okay po ba sa atin yon? Amen po ba doon? Yan. Salamat po sa inyo mga kapatid. Okay, in line with that, ito po ang registration. Tama, registration to, no? Ayan, pwede po. Talagang pahitik na po kami, mga kabataan ng Liliw. Kasi QR code na po kami. Pag nag-register po kayo, ayan, scan nyo po yung QR code. So, yan po ay pupunta sa Google Form. At mapupunta po yan doon sa database ng camp. Yan. So, gusto po naming ma-involve kayong lahat. So, pwede nyo pong picturean yan, screenshot nyo po. Doon sa mga nasa online, picturean nyo po, screenshot. Ha? Mag-send na ng pre-reg. 500. Okay. So, may pre-reg daw po pala na 500. Doon sa mga may kayang mag-send ng pre-registration ay 500 pesos. Pero meron po yung di ba? Meron freebies, meron ba? Meron. Yun, may freebies daw. Hindi ko alam kung anong freebies niyan eh. Pero hindi kasi ako nakaka-attend ng meeting eh. Conflict yan eh. But anyway, ayan po yung ating yung QR po natin para sa pagre-register. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung anong age, nakalagay po Yung anong age nga, Ate Yes, nakalagay? Yan. 12 years old and above. So, para hindi na po kayo magtanong, Pastor, pwede ba yung 11, 12 po ang nakalagay? No, para maiwasan po natin yung pagkakaroon natin ng problema sapagkat gusto natin siyempre yung mga 12 years old na medyo iba na ang tigas nun eh. So, yung mga 12 years old na pataas.
Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Salamat po. Yan. Salamat po sa Panginoon. At alam niyo po, napakaganda po ng opportunity na yon. Wala naman pong umiyak doon, sa retreat na yon. Talaga. Okay, so hindi naman po sila umiyak ng maigsi, kundi mahabang iyak, matagal. Ayan, but yun po ay napakahalaga para sa ating mga leaders. At yun po bang yung group 1 pong lumabas na Dorcas, wala pong picture dito? Yung nagsamgyup, wala dito? Wala? Walang picture. Ayan. Ayan, so yun po yung ating mga recent fellowships. Ito po, Young Pro, kagabi. Ayan po. So, salamat po sa ginamit ng Panginoon sa mga pagkain na yan. Pansit, pizza, ano ba? May rolls pala. Ayan. So, salamat po mga Young Pro. So, we are inviting all the Young Pros. Sana po, makasama din po namin kayo sa mga gawain po natin. So ito po yung ating mga regular fellowships o weekly ministry. Okay, so mamaya po, this is a special fellowship. In-invite po natin ang ating mga married couples to join us mamaya po after afternoon worship, 6:30 p.m. Ang ating pong anniversary fellowship. So March 1 po ngayon, kaya sana po ay makasama po namin kayo sa gawain ito. Doon po sa Annex A yan. March 7, ang Board of Elders meeting. Okay, so ito po ay March 14. Yan. First quarter fellowship po ng ating Laguna Dorcas. Nagaganapin sa Pila Bayan. Pila Bayan? Oo nga, sa Pila Bayan nga. Hindi, gymnasium pala. Pero Pila Bayan ang host. Okay. So ito po, malapit na din po ito. I know na yung mga auxiliary groups po natin, nagkakaroon na po ng paglilista ng mga dadalo sa ating provincial convention. And then yung ating, ayan po, as early as today, ayan, with Sister Yes. Then yung ating naman pong National Convention sa Calamba, Laguna, sa 3-day convention. At sana po dalawan natin ang ating pong mga weekly fellowships. Ganon din po ang ating pong mga kapatid na ninanais po mag-offering through GCash. Ayan po yung GCash number natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang isend ang resibo sa ating pong Secretary, Sister Dorishin. At ganon din po ang prayers at patuloy nating pagtulong sa ating pong mga kapatid sa ating pong kanilang patuloy na pagpapagamot. And ngayon din po, ina-announce po natin ang seniors sa darating po na Miyerkules, sa mga seniors in faith. Huwag niyo po kakalimutan ang ating gawain, 4:00 po ng hapon. So, yun lang po ang ating mga balita. At kung wala na pong ibang dagdag balita, tayo pong lahat ay tumayo. At naniyaan ko po dito sa unahan ang ating mga kapatid na may pasasalamat sa ating pong Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras po na ito at kami po ay lubos na nagagalak sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig para sa bawat isa. At laki po sa aming panalangin ang aming pong mga kapatid na kung saan ay patuloy na nagpapasalamat. Ang pasasalamat po ni Sister Sonia sa kanya pong karawan na pinagkala mo po sa kanya. Salamat po dahil ikaw po ang patuloy na nagbibigay ng buhay sa iyong lingkod po na ito. At alam po namin, Panginoon, na patuloy mo po siyang gagamitin sa ministry ng Seniors in Faith. Kaya Lord, salamat po at ang panalangin namin, ang patuloy na kalakasan sa kanyang buhay, maayos na kalusugan, ganoon din ang katatagan sa kanya po pananampalataya. Anuman ang kanyang maranasan sa buhay, pagsubok, ay alam po namin na ikaw po ang tutulong po sa kanya para magtagumpay. At ang dalangin ng kanya pong puso, Panginoon, ay patuloy mo pong ipagkaloob ayon po sa iyong banal na kalooban. Lord, ganun din po ang aming pasasalamat sa kagalingan na pinagkaloob mo po kay Lola Mer. Salamat po. Totally, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay at nagbigay ng kaayusan sa kanyang kalusugan. Dahil nakita mo, Panginoon, ng mga nagdaang panahon, siya po ay nagkasakit, nahirapan, but true enough na ang iyong biyaya ay napakaganda at napakasagana sa kanyang buhay. Ikaw ang dakilang manggagamot ng kanyang buhay. Kaya Lord, salamat po. Dahil alam namin na ikaw pa rin po ang patuloy na magsusustain sa kanyang kalakasan physically, most especially, Panginoon, sa kanyang spiritual life. Kaya Lord, salamat po. Dahil alam namin na hindi mo po siya pababayaan at hindi mo po siya iiwan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman, Panginoon, kung ano man po ang dalangin ng kanya pong puso, dinggin mo po ito ayon po sa iyong banal na kalooban at ikaw po patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanyang spiritual na buhay. Lord, ganoon din po ang thanksgiving po namin sa apo ni Sister Opin at ni Brother Mario, kay Kenzo. Salamat po. Bagamat sila po ay nasa ibang bansa, but we are so grateful sa iyong pagkilos because truly, ikaw po ang dakilang manggagamot sa buhay ng batang ito. Salamat po, Panginoon, dahil noong mga nagdaang panahon, simula ng kanyang pagsilang, ay nagkaroon po siya ng sakit at karamdaman. Pero Lord, alam po namin na ikaw po ang nagbigay ng kagalingan sa batang ito. Ngayon po ay nakauwi na po siya, kasama na po siya ng kanyang mga magulang. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo po pinabayaan ang batang ito. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po nag-iingat sa kanya, ikaw ang patuloy na gumamit sa mga doktor, sa mga gamot, para maging instrumento ng kagalingan sa kanyang buhay. Kaya Lord, salamat po. And we pray also, Lord God, ng continuous recovery para sa batang ito, kay Kenzo. Salamat po dahil alam po namin na hindi mo po siya iiwan ni pababayaan man sa lahat ng pagkakataon. Lord, ganun din po ang thanksgiving po namin sa lahat po ng biyaya na kung saan ay pinagkakalob mo, lalo tigit sa pamilya po ni Brother Teng at ni Sister Jessa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessing na iyong pinagkakalob po sa kanila. Sa maraming pagkakataon, hindi mo po sila pinababayaan at hindi mo po sila kinakalimutan. Gayun din po sa bawat isa sa amin, Panginoon, hindi man po kami nakalapit dito sa unahan. Pero batid mo ang thanksgiving ng aming pong mga puso, ng aming pong mga buhay. Kaya Lord, ito po ay aming tinataas po sa iyo. Mangyari pong iyong kalooban sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kamaya po natin ang ating mga kapatid, mga nasa tabi po ninyo, nasa likod po ninyo. At welcome po sa ating mga kapatid na galing sa ibang bansa. Welcome po sa Liliw, sa inyong bayang Sinilangan. Kamaya po natin ang bawat isa. Ng puso, pinagdala niya
galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niya lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let's continue to worship God ngayong umaga. Patuloy po tayo mawit sa ating Panginoon. Let's clap our hands for the Lord. Let's sing. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. So secure, your promise sure, your love endure always. My soul secure, your promise
clap our hands. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Praise when I'm numbered, Praise when surrounded. I praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. Come on, sing. and I Praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. because My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Say, whoa, whoa, whoa. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Say, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul.
than every breath. All that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, for there is none like you. And all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. And power and majesty, praise to the King. And the mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have. And nothing compares to the promise I have. And nothing compares to the promise I have in you. Description too marvelous for us, too wonderful for comprehension.
description. Majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. God to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. And who can grasp your infinite wisdom? And who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. And majesty enthroned above. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of Ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Sapagkat Diyos kayo sa ating at alam niya ang lahat ng bagay. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Muli ay niloob mo ang bawat sa amin ay makadako dito po sa iyong bahay dalanginan upang patuloy kami makapagpasalamat at lalo tigit ay makapaglingkod sa iyong banal na pangalan. Salamat nga po o Diyos sa mga bagay na aming natanggap sa loob ng Sanlinggo at muli kami ngayon ay haharap sa iyo upang kami, Panginoon, ay makapagpasalamat din naman. Salamat nga po, Panginoon, sa unang bahagi pa lamang ng aming pong gawain. Pinaalala mo nga po, Panginoon, ang kapakumbabaan. Anumang bagay, Panginoon, ang taglay namin ay hindi po namin dapat ipagmalaki. Bagkus, Panginoon, ay kami ay matutong magpakumbaba at manatili sa kapakumbabaan na itinuro mo po sa amin. Sa pangalawang bahagi, Panginoon, ang aming pong pananambahan, gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, ang muli ay magbabahagi sa amin ng iyong mga banal na salita. Puspusin mo nga po siya ng iyong mga banal na Espiritu upang ang kanya pong ibabahagi ay manggaling lamang sa iyong banal na kalooban. Kami, Panginoon, na makikinig
ihanda mo nga po ang amin po mga sarili upang amin po mapapakinggan ay magamit naman namin paghayo namin sa ibabaw ng salibutan, dala-dala, Panginoon, ang aming natutunan na pakinggan. Ibalik mo nga rin po kami, Panginoon, sa mga darating pa mga araw upang patuloy kami makapagpasalamat sa iyo. Ang mga bagay na ito, Panginoon, aming ipinagpapasalamat, ipinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po mga kalalakihan lahat ay muling aawit para sa Panginoon. Kaya ay naanyayahan po ang lahat ng kalalakihan na dito po tayo sa stage. Sige na po. Huwag na po tayo mahiya. Ang aming pong aawitin ay pamagat na Shepherd of My Soul. So, ang Panginoon lang po ang ating pastol. At sa Kanya lang po tayo magkakaroon ng tunay na direksyon ng ating buhay. Lahat po ng kalalakihan ha. Wala pong maiiwan. Brother Edu, tayo ka na dyan. Ito po ang sinasabi sa awit 23, 1-6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimilay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salusalo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan, Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain
or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Wherever you may lead, I will go. Purihin po ang Panginoon. Good morning po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa araw po na ito. Salamat po sa ating mga kalalakihan sa kanila pong special number. Nagulat kayo, no? Pero pinapractice po nila yan palagi. Ngayon po ay March na po. Ano po? At tayo po ay naandun na sa, sabi nila, tapos na daw yung cold weather. Papasok na daw po sa summer talaga. So, mararamdaman na po natin ang unti-unting pag-init po ng panahon. At of course, dahil tapos na rin po ang Youth Month, ay magbubukas po tayo ng panibagong series sa ating pong ngayon pong buong month of March. And our series for this month is may pamagat po na The God Beyond Us, Among Us, and Within Us. Ang ating pong paksa ay kinuha po natin doon sa Articles of Faith. We believe in God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So we will try na pag-aralan ang ating paniniwala tungkol sa ating Diyos. Ano po? At kung sino ba siya, ano ang pagkakakilanlan sa Kanya. Baka kasi minsan ay kilala natin ang Diyos, pero meron tayong mga kakulangan na information regarding Him. Na minsan nakakaapekto sa ating paniniwala sa Kanya, na nakakaapekto din minsan sa mga moral or ating pong mga principles in life. So maganda na yung pagkakakilala natin sa Diyos, yun yung maging basihan ng ating pong faith. Maraming mga tao kasi ang nagkakaroon ng sinasabi that they believe in God, pero yung pagkakakilala nila sa Diyos ay taliwas naman sa kung ano ang sinasabi ng Biblia at kung ano talaga kung sino siya. Kaya sa maiksing panahon ay nais nating pag-usapan po ito. So ngayon po pag-uusapan natin yung God Beyond Us, yung ating God the Father, then the next week, the Son, and 2 parts pag-uusapan natin yung work of the Holy Spirit. And yung last Sunday, let us see, pag-uusapan natin yung covenant na binigay ng Diyos sa atin. Marahil, tayo po bilang matagal ng mananampalataya o mga bagong mananampalataya,
ay kilala po natin ang Diyos. Pero baka nakukulang pa rin ang ating pong kaalaman patungkol po sa Kanya. Kaya maganda yung mga inawit natin sapagkat it prepares who God is in our life. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa pagkakataong ito, muli naming pag-uusapan ang patungkol sa iyo at sa iyo pong mga salita. Naway lumalim palalo ang aming karunungan at kaalaman patungkol sa iyo na magdadala sa amin sa mas matibay na pananampalataya at maayos na pamumuhay, mga desisyon sa amin pong ginagawa sa araw-araw. Nawa ay alisin mo anumang pwedeng maging distraction sa amin pong pakikinig na yung mga salita at maging bukas ang aming isipan sa mga bagay po na ito. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Pakibati po inyong katabi ng good morning. And the title of our message is The God Beyond Us. Bakit po God Beyond Us? And we will talk about God the Father. Ayan. Kasi mula pa lang nung panalangin ko po kanina, lagi po pag nagpe-pray tayo, and even Jesus, we pray to our Father. So pag sa Bible, pag ginamit natin yung salitang God the Father, it talks about God Himself. Siya po yun. And nilagyan natin ito ng title that Beyond Us. Ano ba ang ibig sabihin ng Beyond Us? Ibig sabihin, siya po ay nakakahigit sa atin. Hindi siya kapareho natin. Ang Diyos po na sinasamba po natin ay hindi po nalilimitahan ng mga bagay na meron po ang isang tao. Tayo po ay limited by time, space, and matter. Ano po? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po pwede na ang tao ay naandito at the same time siya po ay nasa ibang bansa. Pwede po ba yun? Because we are limited by space. Nandito ka, yung oras na to, nandito, kaya minsan, di ba, naisip pa, nakita ko yung asawa mo sa ganito, nakita ko yung kapatid mo dito. Paano mangyayari yun? Kasama ko siya. So that is limitation. Ano po? Kapag nandito po kayo ng linggo ng umaga, hindi po pwedeng nasa ibang lugar po kayo. Ang tawag po doon, limitation. But our God is not like that, mga kapatid. Ang Diyos po natin ay hindi tao. Hindi siya katulad ng tao na limitado ng mga bagay na meron po tayo. Siya po ay beyond. He is not bounded by time. Kaya nga siya na alam niya ang nakaraan, alam niya ang present, alam din niya ang future. Tayo, alam po ba ninyo ang future? No. We know the past, pero limited din. Nalilimutan natin. Pero ang Diyos po, hindi po bounded by time. He is also not bounded by space. Hindi mo siya malilimitahan sa isang lugar lang. O baka sa inyo, may naniniwala pa rin na ang Diyos ay nasa loob lang ng chapel. Pag pumasok ka dito, though we want to respect our church building as a holy place, pero baka mamaya ang isip po ninyo, ang Diyos na andito lang. Tapos paglabas nito, si God wala na doon. He is not limited by space. He is not limited by matter dahil ang Diyos po natin ay espiritu. Hindi natin siya nakikita. Kung kayo po ay meron pong karanasan na nakita po ninyo ang Diyos, ay hindi ho totoo yun. Because God is spirit. Doon may ibang mga tao na lumili ka, nakita ko ang Diyos. Nakita ko siya. Ano po? That is not true. God is beyond us. The best explanation na narinig ko po ay because He is the Creator, yung pong kanyang creation, tayo, hindi po siya nakukulong dito. Halimbawa, sino po ang lumikha ng computer? Tao po ang lumikha ng computer. At ang tao po ay hindi nakakulong sa computer. Tama po? Kapag sinutdown mo ang computer o ang inyong cellphone, patay na yun, hindi na yung mag-work. Kapag po ba sinutdown ninyo ang cellphone at computer ninyo, pati po yung taong lumikha nun ay mamamatay na rin? No. Ang cellphone po natin, nalolobat. Pag ba nalobat ang ating cellphone, yung tao na gumagamit na to, lobat na rin? Ibig sabihin, ang mga bagay na nilikha ng tao may limitasyon. Pero yung taong lumikha ng mga bagay na ito, mas maganda, mas malawak at mas malaki ang kanyang kapasidad.
Gayon din po ang tao at gayon din po ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi nakakulong sa mga bagay na meron po sa tao. He is beyond us. Sa Bible, as a believers of God, we believe in only one true God. Ilan po ang Diyos natin? Di pa kasagot Ilan po ang Diyos natin? Isa lang. In the Old Testament and in the New Testament, ang paniniwala at ang binanggit po ng salita ng Diyos, there is only one true God. Totoo. Ibig sabihin, others may claim that meron sila mga Diyos-Diyosan, merong Muhammad, merong Buddha, iba't iba. O yung mga figurines na sinasamba ng mga tao. But yung mga Diyos-Diyosan po na yon, hindi po totoo. Maring pinaniniwalaan po yon, but what we believe, those are not true. Iisa lang po ang totoong Diyos at yun ang Diyos na ating pong sinasamba. Sa Bible nga, sa Old Testament, meron silang ritual na tinatawag na Shema, na kung saan ay lagi po nilang parang ino-oral recitation. We believe, sabi niya, the Lord is one, the Lord is God. Big sabihin, lagi nilang dinedeclare na iisa lang ang Diyos natin. Walang ibang Diyos sa buhay natin. Amen po ba doon? Pero itong Diyos na iisa, who is supreme, eternal, and unique, meron po siyang tatlong persona. And what we believe and call that is Trinity. Isa po ang Diyos natin. May Father, may Son, and Spirit. Tatlo yan, Pastor. Hindi po. By nature, we only have one God. But in person, tatlo po sila. The Father, the Son, and the Spirit. They are one God. Hindi po sila pare-pareho, they are distinct. At makikita natin throughout the Bible na magkakaiba sila. They are distinct. Kasi yung Son, si Jesus, kinakausap niya yung Father. And we have seen the Spirit sent by the Father, by God. Pero isa lang po ang Diyos natin. And for the whole month, titingnan natin yung different works nitong tatlong persona na ating pong pinaniniwalaan and how that can relate in our daily life. One God, the Father. Kaya nga sabi ko, bakit kaya tinawag na Father? May ibig sabihin pala yun. And that, yun po ay nagsimula sa mga Israelites na pagtawag sa Diyos na ating pong Ama. At yun po ang titingnan natin. There are two things that I want to share. Una, sabi ko nga po, when we talk about God the Father, we talk about God Himself. How do we know there is God? Paano po natin malalaman na totoo po na meron Diyos? Siyempre, automatically, kapag ikaw ay Christian, lumaki ka sa church, tapos ang Pilipinas pa ay Christian country, automatic, pag sinilang ka, lumaki ka, alam mo na meron Diyos. Tama po? Normally, lalo tigit dito sa bayan natin sa Liliw, naniniwala tayo automatically na meron pong Diyos. So, paano nalalaman na meron Diyos? Sa Bible, wala po kayong mababasa na pinapatunayan pong merong Diyos. Sapagkat ang Bible po ay isinulat sa paniniwala na ang lahat ng taong magbabasa nito ay may kinikilalang Diyos. Pero sabi ng awit 14:1, wala namang Diyos. At sino daw ang nagsasabing wala namang Diyos? Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. So normally, everyone believes that there is God. Especially kapag ikaw ay isang Christian. But there are times na minsan nagdududa ka. Minsan may mga tao na, tawagan natin doon, mga atheist people who do not believe in God. Pero sa psychology, pwede natin silang tingnan na alam niyo po ba na itong mga tao na sinasabing sila ay hindi naniniwala sa Diyos, mga atheists, hindi ho 100%, pero majority of them psychologically says, sila daw po ay mayroong mga issues na pinagdaanan sa buhay. Probably hurt na hindi nila matanggap, experiences ng kanilang buhay na parang hindi nila matanggap na ginawa at pinayagan ng Diyos sa kanilang buhay. But normally, hindi naman nila binabanggit na sila talaga ay hindi naniniwala sa Diyos. Pero kapag ang isang tao daw ay nagsabing wala namang Diyos, sila daw po ay mga hangal sa kanilang mga sarili. Sila lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa.
Walang ginagawang mabuti, wala nga, wala. Other may explain that those who do not believe in God, sila daw po ay may fear of submission. Kaya nila kineklaim na walang totoong Diyos kasi ayaw nilang magpasakop sa Diyos. Kaya binabanggit daw ng ilang mga tao na walang Diyos sapagkat may ginagawa silang masama. At alam nila ang Diyos ay mabuti at ayaw sa masama. At hindi nila kayang iwan ang paggawa ng masama. Kaya nagkakaroon sila ng prinsipyo at paniniwala, hindi naman totoong meron Diyos talaga. Pero ang totoo, beyond those words, yung fear of losing everything that they have. Kasi alam nila kapag sumuko sila sa Diyos, may knowledge sila sa Diyos kailangan nilang iwan ang lahat. At alam niyo po, hindi lang siya nangyayari sa mga taong walang kilala sa pagkilanlan sa Diyos. Kahit po sa mga Kristiyano, minsan nagiging temptation ito. Hindi naman ho sa araw-araw we are that strong. There are times that we are shaken. Our faith is being tested. At minsan sinatingnan natin, meron ba talagang Diyos? Pero tingnan po natin, baka mamaya, ang problema talaga ay hindi yung existence ng God. Pero yung takot mo, na kunin ng Diyos ang lahat sa iyo. Yung takot mo na hindi na ikaw ang may control sa buhay mo. Those are the fears na sinasabi ng mga taong walang Diyos. Ayun ang sinabi ng mga awit kasi gumagawa sila ng masama. And merely the presence of God will eliminate all those bad things. Baka mamaya takot lang tayo na i-correct tayo ng Diyos. O katulad tayo ng Bible study natin kanina, kasi mapagmataas tayo. Ayaw natin na i-correct tayo ng Diyos sa ating mga maling gawa. So ang Bible ay sinulat sa paniniwala na mayroong Diyos. Subalit hindi rin naman natin pwedeng ipagkaila na mayroon talagang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. At may mga taong hindi kumikilala sa Biblia. Ngayon, siyempre, gusto nating tanungin at sagutin, paano po natin mapapatunayan na mayroon pong Diyos talaga na hindi ginagamit ang Biblia? May dalawa po akong example na ginawa at inilagay. Una, mapapatunayan po natin na may totoong Diyos kahit wala ang Bible, gamit lamang ang creation. So if ever there are person na magtanong sa iyo, o sige nga, patunayan mo na mayroon Diyos, huwag kang gumamit ng Biblia. One of the argument that we can use is the creation. Bakit? Kung titignan po ninyo kapag pinag-aralan natin ang science at kung paano nilikha ang sanlibutan, alam niyo po, ito po ang conclusion. There must be a mastermind behind it. Hindi pa pwedeng coincidence lang ang lahat. Yung mga paniniwala na nilikha daw ang mundo sa isang malaking pagsabog. Tapos, nag-generate, payag ba kayo, bakterya kayo? Na nag-generate lang, tapos naging, after many years, eto tayo, may tao. May emosyon, may pag-iisip, may kaalaman sa kung anong tama at mali. Di ba? Nakakapag-isip tayo, may consciousness tayo. The physical constant of the universe. Ito po, narinig ko rin ito at nabasa. Alam niyo po ba na hindi pwedeng coincidence lang? Kasi kung titingnan po natin ang lahat ng creation, planadong-planado, eksaktong-eksakto. Halimbawa, ang tao, para mabuhay, ano pong kailangan natin? Ano ba yung sinisingot natin? Oxygen. Hindi po yung hininga ng katabi natin, kundi oxygen. At saan po nanggagaling ang oxygen? Sino pong nagpo-produce nun? Yung pong ospital, yung pong binibilihan ng tangke. Hindi po. Naturally, ang oxygen po ay galing po sa mga halaman. At ang halaman, in order to live, ano naman po ang kailangan nila? Yung hinihinga natin. Hindi nakita? Yung kailangan natin galing sa puno, at yung kailangan naman ng puno to exist and to live, galing naman sa atin. Another thing, sa space naman. Alam niyo po ba na ang posisyon ng ating pong Earth, lapit sa araw, ay eksaktong-eksakto? Na kapag ang ating mundo daw, ang Earth, napalapit ng konti sa araw, wala pong mabubuhay dito. Masusunog po tayo. At kapag ang Earth naman daw ay napalayo ng konti sa araw, hindi rin daw po magiging posible na mabuhay ang mga tao. Ibig sabihin, we are on the exact place. Coincidence?
o merong utak sa likod na nagplano ng lahat? Yung gravity daw po natin, konting adjustment lang. Yung gravity, yung pong ano natin, konting adjustment lang daw, wala din daw pong mag-e-exist na life. Again, coincidence o merong mastermind behind it? Lahat na nangyayari, kung tinitingnan po natin, pag pinag-aralan natin paano nagpapangsyon ng katawan ng tao, lahat meron mastermind na nag-iisip. At yun po ay nanggaling sa iisa, kundi walang iba, kundi po ang ating Diyos. The second proof that we can use is consciousness. Sabi ni Rene Descartes, ang tao daw may isip, may emosyon, may pakiramdam. May ability tayo to taste, to think, to rationalize, to doubt. Di ba? Minsan may mga pagkakataon, totoo ba ito? Totoo ba ako? Minsan may consciousness tayo. At hindi pa pwedeng coincidence lang din siya. May naglagay sa atin ng isip. May naglagay sa atin ng feelings. Kung bakit minsan nagagalit tayo, kung bakit minsan nalulungkot tayo, kung bakit minsan nagdududa tayo. Hindi po yun coincidence lang. May naglagay sa atin na meron din ganong pakiramdam. Bakit tayo natututong magmahal? Bakit tayo natututong humanga? Bakit tayo nasasaktan? Those emotions reflects one that is great. That have that same consciousness. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. At siya ang ating Ama. Sa Bible, tinatawag natin siyang Father. Eh sabi ni Jesus Christ, when we pray, we address our prayer to the Father. Sa Hebreo, ang tawag sa Father ay Abba. Sabihin nyo nga po, Abba. Pag Abba, ang ibig sabihin daw po nun, nung pinag-aralan po natin, ito po ay intimate relationship. Hindi mo tatawaging Abba ang isang tao without relationship. Kaya when we pray to God, ibig sabihin, the one who created the universe, the one beyond us, the one who is in control of everything, may relasyon ka doon. Isipin po ninyo kung gaano kalawak ang mundo, kung gaano kalaki ang ating kalawakan, meron tayong relasyon sa lumikha nun. Isn't that comforting, mga kapatid? Di ba? Yung lumikha ng lahat ng bagay, meron kang relasyon, at siya ay tatay mo. It means trust, pagtitiwala. So whenever you pray to God, Ama ko, Ama naming Diyos. Di ba minsan we pray that, kahit kami, umpisa ng prayer namin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. It declares you have a relationship with Him. Kaya minsan parang nakakalimutan natin yung essence, na kapag nananalangin ka, dinedeclare mo na may relasyon ka sa Kanya at nagtitiwala ka sa Kanya. At itong ating Ama na ito, He is our Creator. Siya po ang lumikha ng lahat. Pangalawa, He is the provider and sustainer of your life. Tatay. So dito kinuha yung concept na provider ang tatay. Sustainer of life, haligi. The one who protects. Kasi yun ang imahe ng Diyos na meron tayo in a personal sense. The one who is in control of everything. May mga bagay ba sa buhay mo na hindi mo kaya nang kontrolin? When you pray to God, our Father, you declare, Lord, hindi ko na po control ang lahat, but you are sovereign and in control of everything. At alam niyo pa na ituting Ama nating ito ang siyang nagplano ng ating pong kaligtasan. At the beginning, alam ng Diyos yung kanyang plano para sa atin. Alam ng Diyos na makakommit tayo ng mistake, and yet, ang Panginoon, ang Diyos natin, nilikha pa rin tayo, minahal pa rin tayo, at pinalano niya na ang ating kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Bago pa tayo ipanganganak, may plano na ang Diyos sa buhay mo. Marami siguro sa atin, o feeling mo, hindi naman ako planado eh. Marami po mga tao ang ipinanganak na hindi planado. Pero kahit hindi ka planado, at kahit wala kang plano, ito ang tandaan mo.
May plano ang Diyos sa'yo. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo? So it's really comforting. O pakiramdam natin, di tayo importante. Pakiramdam natin, we are alone. That merely studying who God is, our Father, and His nature is the one who creates, the one who planned, it brings comfort in our life. Amen? He is the one who planned for our life. So anong lesson? Dahil meron Diyos, isa itong pagpapatunay na lahat ng tao ay mahalaga. Kasi sa iba, ang paniniwala nila, sa mga Greeks, parang laruan lang ang mga tao. Na ginawa lang ng mga Diyos-Diyosa nila kasi wala silang magawa. Wala silang mautusan. Pero ang tao, sa pagkakilala natin, dahil totoong meron tayong Diyos, pagpapatunay lang na mahalaga ka. That someone created you uniquely. Sabi nga namin sa mga kabataan kagabi, you are created by God uniquely. Beautiful in His eyes. Pinahalagahan ka ng Diyos. Sabi nga ng Bible, bilang ng Diyos ang mga buhok mo. Kahit po kakaunti na ang buhok ninyo, hindi nyo pa rin kayang bilangin yan. Di po ba? Pero pagpapakita na importante kayo sa Diyos, bilang niya po yan. Sasabihin ng ilang tao, bakit naman kailangan bilangin pa? Hindi naman mahalaga. Pero ang Diyos, sa sobrang pagpapahalaga niya sa iyo, bilang niya lahat yan. Alam ng Diyos kung kailan ka ipapanganak, ano ang magiging kulay mo, sino magiging magulang mo, lahat yan pinalano ng Diyos sa buhay mo. Because He is the Creator. Huwag nating sayangin ang buhay na ito. Dahil pinahalagahan ka ng Diyos at mayroong totoong Diyos, kapatid, huwag mo namang sayangin ang buhay mo. Kung iniisip mo na walang halaga ang buhay mo dahil sa mga naranasan mo, dahil sa mga ginawa ng tao sa paligid sa'yo, huwag mong sayangin ang buhay mo. Maging matalino ka. Bakit? Kasi nilikha ka ng Diyos na may isip at talino. Nilikha ka ng Diyos na may kakayanan. At yung kakayanan na yan, hindi galing sa bula. Galing yan sa Diyos. At the same time, kung ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, sana naman po itrato natin lahat ng tao na may pagpapahalaga. Kahit ang anong katatayuan nila sa buhay, kahit tingin natin sa status ng buhay natin, mas mataas tayo sa kanila, tingin natin sa kanila walang pinag-aralan. Pero isipin po ninyo, totoo po ang Diyos. Pinahalagahan po sila ng Panginoon. Maaaring may nagawa silang pagkakamali sa inyo, pero hindi yun dahilan para bastusin at hindi itrato na may pagpapahalaga ang mga taong nilikha ng Diyos. It only reflects kung anong pagkakakilala mo sa Diyos. Ang Diyos, pinahalagahan tayo, pahalagahan natin ang bawat nilalang. Ang Diyos, nilikhaan sa katauhan, pahalagahan din po natin yung mga nilikha niya. Maging maayos po tayong mamamaya, huwag nating sirain ang kalikasan, kasi nagre-reflect ito sa pagkakakilala natin na merong isang lumikha. Maging aware lagi tayo sa mga desisyon natin sa ating buhay. So God, our Father, is the Creator. Pero minsan may mga tanong din tayo, ano ang kanyang mga katangian? Minsan dito tayo sumasablay. Sapagkat may mga tao na ang isip sa Diyos, isa lang. Pero yung ibang katangian ng Diyos, hinihiwalay niya. Gusto ko pong tingnan natin isa-isa. Ihuli ko po itong holy. Pero ito, palasak. Isa daw sa mga katangian ng Diyos na ating sinasamba, siya'y mapagmahal. Do you agree with that? And I think the whole world will agree with that. Ang Diyos natin ay mapagmahal. God is love. Ang tao natutong magmahal, we know how to love our parents, we know how to love our spouses, natuto tayong maging romantiko because someone gave us that ability and show us that. Yun ay walang iba kundi ang Diyos. Natuto tayong magsakripisyo, magtiis, alang-alang sa relasyon, at yan ay natutunan natin lahat sa Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos kakaiba. Ito daw po ay sacrificial, unconditional. Ibig sabihin, walang hinihinging kapalit. Alam niyo po, mahal po kayo ng Diyos. Kahit hindi kayo sumimba. Pero hindi naman ibig sabihin, wag na kayong sumimba. Pero ito ay pagpapakita na lang, walang hinihinging kondisyon ng Diyos. Mahal ka niya. Romans 5:8,
kahit gumagawa ka ng masama. Namatay si Kristo para sa atin. Hindi nung tayo ay sumisimba, kundi nung tayo gumagawa ng kasalanan. Pinapahalagahan ka ng Diyos at ayaw ka niya na malugmok sa kasalanan. Kung tutuusin, kung pananatilihin ng Diyos yung kanyang pagiging matuwid at pagiging banal, saan po nagsimula likain ng Diyos ang tao? Genesis chapter. Saan po nilikha ng Diyos ang sangkatauhan? Genesis chapter 1. Sa chapter 2 po, ano po nangyari? Nilikha ng Diyos si Eva at si Adan. Sa chapter 3 po, ano pong nangyari? Ng Genesis. Gumawa ng kasalanan ng tao. Kung pananatilihin ng Diyos ang pagiging just niya, automatic tapos na ang sangkatauhan sa Genesis chapter 3. Wala ng Exodus, wala ng Leviticus, wala ng New Testament. Kung ang Diyos ay pananatilihin lang niya yung kanyang pagiging just. Gumawa ka ng masama, tapos ka. Pero ang Diyos ho mapagmahal. Kaya umabot tayo dito. Amen? Kaya 2026, na andito pa rin tayo. Buhay ka. Katabi mo yung katabi mo. Nararanasan mo kung anong nararanasan mo. Kasi mahal ka ng Diyos. Mapagmahal siya. Kahit nakakagawa tayo ng pagkakamali. Amen? At may mga tao, ito lang ang pinaniniwalaan nila sa Diyos. Pero tayong mga Christians, tayong mga nasa church, tayong mga Church of Christ, we believe that God is love. But we know na hindi lang pag-ibig ang Diyos. Ang Diyos din daw ay full of mercy. Kahit nagkamali ka, bibigyan ka niya ng bagong pagkakataon. It is also one traits of God na ang bilis yakapin ng mga tao. Mapagmahal ang Diyos, maawain din ang Diyos. The best description of mercy is second chance. Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng bagong pagkakataon. At wait, kailan nagsisimula yon? According to Lamentation, every morning, may bagong mercy si Lord sa atin. Isipin niyo, pagkagising niyo sa umaga, bagong pagkakataon na binibigay yun ng Diyos. Minsan, pagkagising pa lang, bad trip na kagad tayo. No? Pagising mo, bad trip naman, oh. Aga-aga. Pagising mo, walang ulam. Pero isipin niyo, bagong pagkakataon, tuwing umaga. Tapos na yung kahapon. Ano man ang mga naging pagkakamali mo nung kahapon, tapos na yon. Sabi ng Lord, today is a new day, and I will give you another chance to change your life, to experience my love. May pagkakataon ka pang magbago. Alam niyo po, the best explanation, para ipakita ang mercy ng God, si Jesus Christ hindi pa bumabalik. Bakit? According to Peter, para bigyan ng lahat ng pagkakataong magsisi. Binibigyan niya tayo ng chance magpakabait. Binibigyan niya tayo ng chance bumalik sa Kanya. Binibigyan niya yung kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, na magsisi at bumalik sa ating Panginoon. Nagbibigay siya ng pagkakataon para ayusin ang ating mga buhay. Kung tutusin, pwede nang bumalik si Jesus Christ. Pero pinipili niyang hindi pa bumalik kasi nagbibigay pa siya ng pagkakataon because our God is full of mercy. Now we go back to holy. Ito ay isa tinatanggal ng mga tao. Lalo na sa mga usaping immoralidad, usaping kasalanan, lalo na kapag kinokorek ng mga Kristiyano yung mga tao sa mga ginagawa nila. Sabihin nila, halimbawa, mga issues ng same-sex. Minsan sasabihin nila, yung Diyos hindi naman ganyan ng Diyos eh. Ang Diyos mapagmahal. Ang Diyos maawain. Mahal tayo ng Diyos. Tama po, di ba? Pero nakalimutan din nila na ang Diyos ay banal. It means pure and good. Ibig sabihin, bagamat mapagmahal ang Diyos, hindi ho nagtotolerate ang Diyos ng masama. May hustisya siya. Hindi niya pinapayagan, kaya nga walang makalapit sa Kanya. Because on His holiness, hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya. But because Jesus died for us, meron na tayong kakayanan na lumapit sa Kanya. Ma-experience sa Kanyang pagmamahal. Pero ang hamon ni Apostol Pedro, bagamat mahal tayo ng Diyos,
Hinahamon at tinatawag tayo ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. Hindi pwedeng gawing excuse ng tao na mahal siya ng Diyos para siya ay mabuhay sa kasalanan. Ang Diyos po natin maawain, ang Diyos natin maibigin. Pero wag ho natin kalimutan na banal din po ang Diyos at matuwid. Bago ka makalapit ang tao sa Diyos, ang tao ay maging malinis sa kanyang harapan. At ginawa yon sa pamamagitan ni Kristo. Ano ibig sabihin nito? Panawagan po sa atin. Oo, mahal tayo ng Diyos. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, alam niyang mapapahamak tayo sa kasalanan. At hinihiling ng Diyos sa atin na umiwas na tayo sa kasalanan at mabuhay tayo sa kabutihan. Amen? Kasi lagi natin nakikita sa di ba, yung argument ng mga tao sa Facebook. Mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Huwag nyo kaming i-judge sa ginagawa namin. Kaya pag kinorek mo, pero we should not forget, God is holy. At the same time. Tama po? Holy, full of mercy. As kanina yung binasa sa atin, God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Narinig nyo na po ba ito? The word omnipotent means all-powerful. Or in other terms, unlimited power. Wala hong limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos. He has the ability and He is able. May kakayanan ang Diyos, may abilidad ang Diyos. At ang kakayanan ito, hindi masusukat ng tao. Kaya niyang likayin ang lahat, kaya niyang baguhin ang lahat. God is all-powerful. Kaya nga may mga miracles tayo nababasa sa Bible. And at the same time, He is omniscient, all-knowing. Ang other term, unlimited wisdom. Kinanta natin kanina, who can fathom, ba? Hindi mo kayang i-comprehend yung knowledge ng God. Mas matalino siya kaysa sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, mas magaling si Lord sa'yo at mas matalino. Kaya minsan, iisipin natin, Lord, ano bang pinaplano mo sa buhay ko? Kaya hindi mo dapat kinokontrol ang buhay mo eh. Bakit? We should submit to God. Because His ways and plans are good and best. Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya sa buhay mo. Sabi nga ng God, my ways are not your ways. Iba ang paraan ng Diyos sa paraan mo. And the mere fact that we studies, He is all-knowing, sapat na yung dahilan para magtiwala ka sa Kanya. Tiwala ka lang sa akin. Mas alam ko ang lahat. Maaaring may idea ka, maaaring may argumento ka, maaaring may punto ka sa sinasabi mo sa akin, sabi ng Diyos. Pero mas alam ko kung anong ginagawa ko. I am your God. I am your Creator. And I love you. Magtiwala ka sa akin. Can we trust God? Pwede ba tayong magtiwala sa Kanya? Regardless of the pain, hardship that we are experiencing, challenge, nasa challenge time tayo. Pero tandaan nyo, hindi madamot ang Diyos. All-powerful ang Diyos. All-knowing siya. He knows the best. And the last is omnipresent. He is everywhere. Minsan sasabihin ng tao sa Diyos, Lord, kinalimutan mo na ako eh. Iniwan mo ako. Mali po, sapagkat ang pagkakilala natin sa Diyos, He is everywhere. He is always present in your life. He sees you, He feels you, and He cares for you. But there are times na silent siya. Minsan, walang kibuan Diyos. Kahit umiyak, sumigaw, wala ka nararamdaman sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, wala siya. Hindi ibig sabihin nun, hindi niya narinig. Hindi ibig sabihin nun, kinalimutan ka niya. Minsan, pinapayagan lang talaga ng Diyos na hindi mo siya maramdaman upang makita at i-challenge to make us stronger. But in this case, Hebrews 4:13, it shows that He is always present in your life.
Kaya huwag kang magsasawa sa pananalangin. Huwag kang sasawa sa pagtawag. Nakikinig ang Diyos sa'yo. Nakikita ka ng Diyos. Nararamdaman ka ng Diyos. And at the same time, a warning, akala mo walang nakatingin sa'yo? Akala mo walang nakakakita sa'yo? Akala mo walang nakakakita sa kung anong iniisip at pinaplano mo? We may be appearing good, but God knows your heart. God sees your heart. God knows your intention. So isa itong comforting and warning that when we say God is everywhere, alam ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Wala kang itatago sa Kanya. So, pagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos sa ating pong mga buhay. And last, isa ito siguro sa pinakapaborito natin. God is faithful. Tapat ang Diyos sa buhay mo. Ang ibig sabihin ng pagiging faithful ng God, hindi siya nagbabago. Magbago man ang trato mo sa Kanya, magbago man ang priority mo sa Kanya, pero hindi magbabago ang Diyos sa iyo. Huwag natin siyang itulad sa tao, na kapag nagbago ka ng trato sa tao, magbabago din siya sa iyo. Diba? Minsan ganun close tayo Pero pag bago na yung treatment mo sa Kanya, magbabago din siya sa iyo. Ang Diyos po hindi ganun. Kahit ano ang itrato mo sa Kanya, He will not change. Mahal ka pa rin ng Diyos. Ayaw pa rin ng Diyos sa kasalanan. Ililigtas ka ng Diyos. He will not change. And because He is faithful, mapagkakatiwalaan siya. You can trust your life with God. You can surrender everything to God. Wala kang pagsisisihan sapagat ang Diyos natin ay maaasahan. Amen? Do you believe in a faithful God? Naniniwala po ba kayo na tapat ang Diyos? Naniniwala po ba kayong mabait ang Diyos? Naniniwala po ba kayong mahal kayo ng Diyos? Yun po yung mga statement na huwag niyong kakalimutan. So our lesson may not be that deep, but I know this is an information that we can count on, pwede natin magawa, apply sa ating pong buhay. So as we end, dahil totoo ang Diyos nating Ama, ito po ang panawagan niya. Kailangan natin ng relasyon sa Kanya. Ayaw ng Diyos na naniniwala ka lang sa Kanya. Gusto ng Diyos, may relasyon tayo sa Kanya. At the same time, when we talk about God is holy, nananawagan din po ang Diyos sa atin na iwan na natin ang ating mga kasalanan. May kasalanan pa po ba kayo na hindi alam ng ibang tao, pero alam ng Diyos? Pagsisi po natin. Pangatlo, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. Tapat ang Diyos. Another thing, tulad ng lesson natin, because God is sovereign and He is our Father, dapat magpakumbaba tayo at sumunod sa Kanya. At the same time, matuto tayong magmahal sa mga kapatid, magpatawad. And because He is the only true God, ibigay natin ang pagsamba at pasasalamat na nararapat sa Kanya. Magandang umaga po mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paunawa mo po sa amin tungkol sa iyong katangian. Alam po namin marami pa kaming dapat matutunan tungkol sa iyo, pero nais po naming itaas sa iyo ang mga mensaheng ito na naway tumimo sa aming pong puso, maging sandigan ng aming pong pananampalataya at mga desisyon sa buhay, maging sandigan ng aming pong mga emosyon na mayroong totoong Diyos na hindi nagbabago, na nagmamahal at nagnanais na ikabubuti sa amin. Kaya Panginoon, tulungan mo rin kaming magsisi sa aming mga kasalanan, talikuran ito at magpasakop sa iyong kalooban, Panginoon. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po idadako po sa ating altar call. We have studied and preached that there is one God, na meron pong nagnanais na relasyon sa atin. Kaya as we sing ang kay Jesus, lapit na, baka meron po dito ang gustong magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. And it can only happen
by accepting His Son, Jesus, in our life. Jesus, tulog na sa lahat. Kaligtas ay nasa Kaniya. Nalin mangangat mo't pitang, matatagpuan mo tuwi-tuwi na. Ka Jesus, lapit na, at sa Kaniya'y ligtas ka. Jesus, At sa Kaniya'y buhay ka. Tunay dugo'y itinigis ng aming nagtiis. Buhay niya'y kusang naalis sa taong bulisin. Doon sa krus, liwanag ay namasdan, at ang tigib kong puso'y naibsan. Do'y natanggap aking katubusan, at ako'y masaya kailanman. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahihirapan. Sa awa walang kapantay, pag-ibig ay tunay. Doon sa krus, liwanag ay namasdan, at ang tigib kong puso'y naibsan. Do'y natanggap aking katubusan, at ako'y masaya kailanman. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ko ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababa mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain na inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito
ay mabubuhay magpakailanman. Ay po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Ama kami po ay narito at nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo na muli kaming magkaroon ng bahagi sa iyong banal na hapunan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, ay pagpapala ang igawad mo sa larawan ng iyong katawan, maging sa larawan ng iyong dugo. Pagpapala rin ang igawad mo sa bawat isang tatanggap ng iyong banal na hapunan. Anumang bagay, Panginoon, ang natagpuan mo sa bawat sa amin, hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawad mo nga po, Panginoon, ang mga bagay nito upang sa amin pong gagawing pagtanggap ay hindi po ito maging kahatulan para po sa amin. Mangyari po, Panginoon, ang iyo pong kalooban sa mga oras mong ito at ito po ay patuloy namin pinagpapasalamat at pinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po yung magsitayo. Basahin po natin ang nasusulat ukol sa pagbibigay. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Purihin ang pagkadinig at pagkabasa ng ating mga salita. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringin at ang bayang ito inyong pagagalingin. Ulan na pagpapala, ulan na pagpapala, ulan na pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan na pagpapala, ulan na pagpapala, ulan na pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan na pagpapala, ulan na pagpapala, ulan na pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, oh Diyos. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praising the King. Mountains bow down and the seas below, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito ay nagtatapos kami ng aming pananambahan sa umagang ito. Lahat-lahat, Panginoon, ng kapurihan ay muli naming ibinabalik diyan sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat, Panginoon, pinakita mo muli ang iyong pagmamahal sa amin at ipinakita rin namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sapagkat sa anuman nangyayari sa aming kapaligiran, nangyayari sa aming mga sariling buhay, ay nakita mo ang iyong mga anak sa kabila ng pakikibaka namin sa libutang ito.
sa mga karamdaman dumarating sa amin, sa mga pagsubok ng buhay na nararamdaman ng iyong mga anak, sa mga sakit. Narito pa rin, Panginoon, ang iyong mga anak na nasumpungan mo sa bahay-sambahang ito upang patuloy kang papurihan, dakilang Diyos. Pagpapasalamat namin ito, Panginoon, sapagkat hindi nagiging dahilan muli. Inuulit namin ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Ang banta ng mga digmaan na alam namin, Panginoon, na nung unang pang panahon ay nangyayari na ang mga bagay na ito. At doon sa mga bagay na yon, Panginoon, nakikita mo kung paano mo sinusubok at nasusubok ang iyong mga anak na hindi nagiging dahilan upang ang bawat isa sa amin ay tumalikod. Sa kabila, Panginoon, ng mga bagay na iyon, pagpapasalamat pa rin ang ibinibigay namin sa iyo. Sa susunod na mga araw, Panginoon, na aming pamumuhay muli, dumadalangin kami, Panginoon, at humihingi ng kaligtasan sa araw-araw naming pagkilos at paggawa. Ilayo kami sa masamang tao, ilayo kami sa anumang sakuna na pwede mangyari sa aming mga sarili. Kung kami naman, Panginoon, ay patuloy na nanampalataya sa iyo, kaya ang bawat isa sa iyong mga anak ay dumadalangin sa iyo. Aming mga puso at mga isipan ay patuloy na umihibik sa mga personal na pangangailangan na ibig namin iparating sa iyo. Alam namin, Panginoon, kung ang lahat ng ito ay pagtatagubin at sa iyo namin ibibigay, ay pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya dakilang Diyos, muli sa paghayo namin, ay bigyan mo kami ng kapayapaan sa buong isang linggo upang muling masumpungan naman kaming babalik dito. Muli, dakilang Diyos, ang mga personal na kahilingan namin na iyong mga anak, ikaw nakakatalos ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya ang pag-uulit namin, mangyari ang iyong kalooban at ang hindi ang sa amin. Lahat ng ito po, Panginoon, ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyo lahat ang Panginoon. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.